Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is your service, Mr. KGB Crypto. At ang araw ngayon ay Webes, January 11, alas 2:20 na ng hapon. At ayun na nga, mag-stake na naman tayo sa ating ritual. So, refresh lang natin, guys. Okay, sa alright. Ayan na, good news. Okay, 3866. Good news guys, at approve na ang Bitcoin ETF. Hindi man lahat agad na approve pa, pero kagabi bago ko matulog, approve na yung 21 share ba yun? Yung isa sa mga fund company, I mean isang malaking kumpanya sa US na para siyang exchanger sa madaling salita, approve na, available na dun sa lahat ng mga buyer niya yung Bitcoin ETF. So parang bukas or mamaya siguro available na sa kanilang platform para bumili na yung mga trader nila or yung mga customer nila ng Bitcoin ETF. So ayun siya. So parang isipin nyo guys, yung Bitcoin ETF ma-add na siya sa parang isa sa exchanger. Parang ganon, isang Binance. So the more na maraming buyer doon, possible tumaas siya, parang ganun. Ang dami nun, iba-iba. New York Stock Exchange, so nandyan lahat. Ito, okay, tapos na muna tayo sa ritual natin, 39,867. So, bigyan ko kayo ng idea. Ito yun, no? Ito kagaya nito sa gold. Mababasa nyo naman sa nasdaq.com. Ito yun. Ito ang price niya. Ayun, kung makikita nyo, nung na-add sa nung 1990 o 2004, na-add rin yung gold ETF naman to, ay no, gold ETF listed at New York Stock Exchange. So parang Philippine Stock Exchange naman sa atin. Na-add siya doon, ito yung nangyari sa kanya. So nag-pump siya tapos nag-down. Pero after that, dahil limited lang siyempre yung supply ng gold, pero may mga nagmimina pa rin naman ngayon. Pero sumatotal kasi, lalo na siguro si Bitcoin dahil fix lang talaga yung ano niya, yung supply niya. Ang gold kasi hanggang hindi mo pa alam kung gaano karami, pero limited kasi yung supply din ng gold. Hindi siya nakikita sa maraming lugar. May mga spot lang na lugar na may gold. So, pero tuloy-tuloy ang mina. Si Bitcoin naman kasi alam na natin yung pinaka-supply ng Bitcoin, 21 million lang. Tapos, ang nagmimina naman nun, yung mga mining machine, yun yung mga Antminer na sobrang high power computer yung ginagamit at sobrang laki ng energy na ginagamit doon para lang mapagana yung mining machine na yun. At ang reward nun, yun nga, token. Malapit na rin yung halving. So, yung mga reward ng mga nagmamining, liliit na. Every 4 years, lumiliit ng lumiliit. Kaya, yung value, tumataas talaga ng tumataas, lalo na dumadami na nakakilala sa Bitcoin. At, yun nga, ma-add pa siya sa Bitcoin ETF dito sa New York Stock Exchange, sa kung saan mang institusyon. Okay, so, ito siya sa gold. Ayun na nangyari sa kanya. So, hindi rin malayo mangyari yan sa Bitcoin. Si gold kasi ang pinaka-top 1 na market cap na isa sa asset sa buong mundo. Siya yung top 1. Okay. So, at least nakapagbigay tayo ng idea. Okay, so alright. Basa na tayo ng mga comment. Check natin ang inyong mga mahiwagang comment. Okay, ang tagal lang niya. Yun. So, Idol, kay Axie Tom Sower. Idol, paano kapag nag-out ka na? Saan ka naglalabas ng pera mo? Sana masagot. Shoutout rin. So, nasagot ko na to dati pa, sir. Yun nga, ulitin ko yung mga video vlog ko kasi. Wala nang title. Kumbaga, hindi naka-specific yung title na kagaya niyan. O, saan kayo magpapapalit? Dapat may ganun, diba? Pero ayoko na kasi ng ganun. So, bahala na kayo, manood lang na manood yan. Nasagot ko na yan, Idol. Kung mag-out ka, marami kang option. P2P, Binance, gaano ba kalaki pera mo. So, kung mga tagpaparehab 500,000 lang, pwede naman doon. Sa mga P2P sa Binance, may mga GCash, gusto mo, bank account. Pinaka marirecommend ko na bank account, yung bank. Kasi wala silang hassle sa crypto. Kung nanggaling man yung pera mo doon, wala nang question like BDO. Or sa ibang mga bangko na ang daming question. Pati nga mga withdrawal sa Forex, question pa yan. Kahit may mga malalaki yung kumpanya. Yun. Entitled kasi yung sa AMLA. May mga ano yan, loads. Kung kasi may mga ano yan may mga community din, mga whales.
So, kung magwi-withdraw ka, may mga kilala naman tayo niyan na bultuhan talaga, naka-luggage. 20 million pataas. So, last withdraw ko, 2021. Yan. Basta, ganun lang siya. Marami naman, marami. Siyempre, sikretong malupit yun na lang naman sabihin ko dito sa online, di ba? Basta may mga paraan para makapag-withdraw ng sobrang malalaking pera. Dito sa Pilipinas yon. Okay? So, ayun siya. May mga ganon senaryo. May mga ganong realidad. Kasi sasabihin ng iba, paano pag naging yung 1 million ko, umabot na ng 20 million, paano ko to withdrawin? So may mga ganun. Malalaman mo naman yan guys, lalo na pag matagal ka sa crypto. Makapagtanong-tanong ka hanggang sa umabot sa pinaka yung tamang tao na yung natanungan mo. Yun. Pero kung di naman mo kailangan ng bulto-bulto pera agad-agad, pwede naman dyan sa Binance ka na lang mag-withdraw sa mga P2P dyan. Kasi sa CoinPH, dadaan naman yung dati nung 2017, yung pinambili ko ng Dodge ko, Hellcat, nasa 7 million pesos yon. Sa CoinPH ko lang yung withdraw. Pero syempre hindi naman bulto. Paunti-unti lang. So 32 Bitcoin yun, 2017. Withdraw ko, nilipat ko sa Ethereum. Tapos at that time, Bitcoin, ang katumbas, Ethereum lang yun. Ang katumbas yun, mga nasa 32 Bitcoin. Worth 7 million. Tapos, withdraw ko lang paunti-unti sa CoinPH. 400,000, 300,000. Ang isa na buo, binili ko ng Hellcat. Dodge Challenger Hellcat. So, ayun, hanggang ngayon, nandito pa sa akin yung Hellcat. Nagamit ko pa rin. Kasi, kung may makita kayo dyan sa daan na Hellcat na may nakalagay na Dodge Challenger Hellcat na may nakalagay sa likod na cryptocurrency, kay Mr. KGB Crypto yun. Shout out. Okay, so alright. So, yun. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, sir. So, kay Christian naman, Panganiban, ilang ETH meron kayo? If you don't mind to share. May staking din ba yun? Actually, sir, nandyan naman yung video. Nandyan na yung kung ilan yung Ethereum ko. I-browse mo lang yung video ko dyan. May makikita ka dyan na iba yung image sa mga video ko. Andun yung Ethereum ko kung ilang piraso. So, syempre, ulitin ko. Ang title nun, kumbaga, huwag ka na mainggit. Kumbaga, ganon. Huwag ka na mayabangan. Ma-inspired ka na lang. Yun yung title nun, in English. So, check mo na lang, sir. Sa staking, hindi ko siya ginagawa. Andun lang siya sa wallet ko. Okay. Loads, pa-advice naman, meron akong 500,000. Ito yung sinasabi ko. Kay Sir Deo Phil SR1. Shoutout sa'yo, sir. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Loads, pa-advice naman, meron akong 500 pesos worth of AXS. Gusto ng asawa ko ibili ng lupa. Pero, gusto ko naman i-stake ko muna. At saka na lang ako bibili ng lupa pag tumaas na ang AXS after Bitcoin halving. Pa-advice naman. Okay, sa alright. Ito, malupit si sir. Ito yung sinasabi. Ito ata yung nagsabi siya na hindi niya extra pera yung linagay niya sa crypto. Kung ako tatanungin, sir, much better mag-usap kayo ng asawa mo. Kasi magkakaroon niya ng pagtatalo at pag-aaway later on. Kasi ikaw gusto mo, yung asawa mo ayaw. May gap. So, kailangan ipaintindi mo sa asawa mo na aralin niya yung crypto para makonvince siya, i-stake yan. Ngayon, syempre, hindi natin mababasa ang cryptocurrency or hindi natin mapipredict kung hanggang kailan siya o lalo na tong AXS. Maraming pwedeng mangyari, sir eh. Ang tanong, kaya mo bang mawala yan sa'yo? Kung kaya mong mawala yan sa'yo, ilagay mo dito. Pero kung hindi mo kaya, makinig ka sa asawa mo. O, diba? Ayoko kasi magbigay ng advice kasi baka mamaya masisi mo pa ako later on. Hindi mo man ako masisi, hindi mo malimutan ako na ako nagsabi nun, di ba? So, ayoko magbigay ng suggestion dito. Kasi pera mo yan, hindi ko naman pera yan. Risk mo yan. Nasa sa'yo yun, sir. Okay? Pero pinaka bottom line yan, mag-usap muna kayo ng asawa mo kasi kayo ang makakaalam niyan. Pag hindi alam ng misis mo yung about crypto kaya hindi siya nakakumbinsi, aralin niya yung crypto. Pakinggan niya. Ngayon kung sa side naman ng asawa mo, syempre asawa natin yan eh. Kumbaga, ang iniisip na kapakanan niyan, pamilya din naman. 'Di ba?
So, yung lupa kasi tangible yun. Nakikita at nahahawakan mo. Ito kasing crypto, hindi mo yan nahahawakan. Intangible. So, anything happen, mawala yan. Iyak yung pera mo. So, yun lang. Kaya, hindi ako magsasuggest dito, sir. Ayoko masisi later on. Pera nyo yan eh. Magpapasira ba ako sa ganun? Syempre, pera nyo pa rin yan. Okay? Okay, Angelo, Antonio Aguilar. Ito lagi itong present si sir. Anong masasabi nyo sa mangyayari? Nasagot ko na pala yan. So, ayun lang yung comment natin. Nasagot ko na yung kahapon, guys. Okay, sa alright. Check natin subscriber. Shout out sa 166 subscribers. Okay, sa alright. Okay, yun lang ang update natin for today. At yung inaasahan yung Bitcoin halving, na-approve na. So, hindi naman agad-agad guys pag na-approve, gaganon agad yung crypto. Hindi naman ganon. Kumbaga, si Bitcoin nag 2.5 pa rin, no? Kumbaga, hindi pa agad-agad siya tumataas. Siyempre, hindi pa naman naka-open yung approve na. Siyempre, hindi pa naman agad-agad napunta yun sa exchanger nila na, uy, bili na kayo, pwede na bumili. Hindi naman agad-agad automatic yun. So, at least, kahit pa paano, makakadagdag yun sa mga magiging buyer ng Bitcoin. Okay? At napunta na siya sa mga institusyon, kumbaga. So, ayan, bumagsak siya. Actually, ang umangat ngayong araw ay, ito, si Ethereum Classic. Ang dami ko din yan dati. Okay, ayan, si Arbitrum na naman. Si AXS, guys, tumaas ha. Okay. So, ayun lang. Check natin nga si AXS ngayon. Pang-hype lang. Pang-hype. Hype, no? Pang-motivate, guys. Huwag natin sabihin kasi yung ibang mga bagong manonood, hindi pa naman lahat napapanood ang video natin. I-judge agad tayo niyan, sigurado. So, ito yung Ethereum natin na in-stake ngayon. Nasa 18. So, bumaba na yan, guys. Nag-22 nga yan. Kumbaga, huwag ka na mainggit, guys. Ma-inspired ka na lang. So, kung ganun kabilang Pilipino na naiinggit ka, crab mentality, pag nakakita ng Pilipinong successful, inggit na inggit, di mapakaliampwet. Sisiraan ka, may comment ka agad na hindi maganda, or may masasabi ka agad, may binubulong ka agad. Tanungin mo yung tao na ganun, tanungin mo yung bank account nila, gaano kadami. So, wag na kayo mainggit, may inspired na lang kayo, guys. Hindi ko naman to actually pinagmamayabang. Ulitin natin doon sa mga bagong manonood. Ang video ko po dito sa YouTube ay pang sarili ko lang. Ulitin ko. Nag-i-stake na ako niyan. Kahit i-search nyo yung wallet ko, ayan, makikita nyo naman dyan. Kung gaano, at saka nandiyan naman sa mga video kung gaano ako katagal na nag-i-stake. Ang ano lang nito, kailan lang ako nag-video. So, matagal na po ako nag-YouTube, 2011 pa. 10-11. Pero yung isa kong channel kasi, mga 50 video yun. Pang personal lang yun, tsaka sa mga business. So, from 2011, halos 10 years. Mahigit. Ngayon lang ulit ako nag-vlog. So, instead na, tawag dito, instead nag-stake naman ako araw-araw, gawa ko na lang ng video. Record ko na lang para 3 to 5 years from now, nakikita ko yung mga video ko. At yung iba, syempre, kung manonood man kayo, ma-inspired kayo, mainggit kayo, bahala kayo. So, basta ako tuloy-tuloy lang sa pag-stake, ginawa ko lang ng video. So, ayun, ulitin ko, hindi po ako financial advisor, wala akong karapatan, kakayahan na magsabi sa inyo na mangyayari ito, ganto, ganyan sa crypto. At hindi ko rin kayo encourage na ang tinatayaan ko ay tayaan nyo din. Or ang in-stakean ko, i-stakean nyo din. So, ayun lang. Minsan, dito sa ating channel, may nasasabi tayo ng mga wisdom thoughts, words na makakatulong sa inyo, sa advice bilang businessman, kumbaga bilang negosyante. Siyempre, matagal na rin ako sa business. 2009 pa, nagninegosyo na tayo, guys. Sa mga bago, siyempre, hindi ko naman kailangan sabihin kung ano mga business ko na kasi nandiyan naman sa video, sa ibang video. At yun na nga, thank you so much again sa inyo. Maraming salamat. At meron tayong 39. So parang pumapatak tayo ngayon ng 38 AXS per day. So magkano ba yun? Check nga natin. 38. Reverse natin to. 38 per day. So 17. Not bad na yan, guys. Sa pera mo.
38, sorry, 17,700. Sa presyo niya ngayon ha. Siyempre pag bumagsak yan, di wala din. Ganun naman yun eh. 17 times 30 days. Oh, kalahating milyon din. Saan ka maglalagay ng pera mo? Yan na naman, nagsasabi na naman tayo. Baka mamaya kumbaga saan ka naglagay ng pera mo ng 18 million. Isang malaking bahay na to sa Manila na magpapasok sa'yo ng kalahating milyon a month. Di ba kahit ipa-Airbnb mo? So, ayun sa alright. Ayun. Wala naman tayong ipagmamayabang na. Thank you so much again sa inyo. Maraming salamat sa inyo mga lords, mga sir, mga dong, mga day. Thank you so much again. See you tomorrow. Bye-bye.